Yon kasi si D daw ang pinili. Hoy, mga aswang, wala sa choice si Dindo, tanga. Ang pinagpipilian lang doon, Kuya J, XB, or mga kapatid. Walang Dindo ron, mga bobo. Paano nga naman niya pipiliin si Kuya J? Dahil sabi ng kampo nyo, pag pinili si Kuya J, hindi siya makakalabas. Wala rin siyang choice, di ba? Ayaw din naman niya sa asawa niya, sa ex-husband niya, si XB. Kasi di ba may history ng pananakit. So wala na siya ibang mapili kundi kapatid niya. At eto pa, ang matindi ha. Pinakita kay Annalyn yung picture ni D at picture ni M. Tinanong kung kilala niya si D. Hindi raw niya kilala. Ang kilala niya ay si M. Oh, so paano niya nasabing by Lindo? Hindi naman pala niya kilala si D. Ano ba yun? Niloloko niyo ba mga sarili ninyo? O tinuturuan niyong magsinungaling si Annalyn sa harap ng korte? Para nga naman syempre, hindi madawit si D sa kaso, di ba? At ito pang malala. Naglabas kayo ng panibagong affidavit ng hindi ini-endorse sa kabila. Tapos bigla niyong ibibigay sa judge. Ngayon, binasa ng judge yung affidavit niya na lahat ng nakalagay doon ay kaliwas na sa una at pangalawa niyang affidavit. So, may hocus-focus na nangyari. Ang siste, ibinasura ng judge ang ipinasang affidavit. Hindi tinanggap. O, ano kaya ngayon? Alam niyo bang may tawag dyan? O, ito, panoorin Ang niyo. isang biktima kuno. Tapos sumarap siya sa korte, cross-examine. At iba yung affidavit niya, iba rin yung statement niya. Affidavit pa lang, kasinungalingan na. Yung kasinungalingan yun, hindi niya mapanagutan o hindi niya madepensa sa pagtatanong ng mga abogado sa statement. Iba yung affidavit na fake, iba din yung statement na fake din. Tatlo ang kaso. Alam mo, yung mga sinungaling dyan, tatlo ang kaso na. Yung first, bakit tatlo? Nag-under oath ka, kasi affidavit yun eh. Kasi affidavit naka-notarize under oath. If you testify, if you nagsisinungaling ka under oath, perjury ang kaso. Tapos, yung laman ng affidavit mo, pag sisinungaling, ano yan? Falsification. Making untruthful statement of narration of facts. Making untruthful statements. Ha? Untruthful statements, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa mukha mo. Okay. May pangatlo pa. Kasi you testified under oath sa court. Nag-testify ka, false testimony naman ang kaso mo. Kasi nagsisinungaling ka, nahuli ka ng abogado during cross-examination. Nagsisinungaling ka while nag-testify ka doon sa korte, false testimony. So tatlo ang kaso. Falsification, kasi hindi totoo yung affidavit mo. Making a truthful statement of the narration of facts. Nag-under oath ka through an affidavit, through a notary public, nag-under oath ka, perjury ang kaso mo. And pangatlo, nagsisinungaling ka while you testify sa court, false testimony. Halimbawa ko ikaw ang judge, kayo Mark, at nasaksihan mo yung walang habas sa pagsisinungaling. Kasi syempre, judge ka. Yung veracity ng statement written at yung spoken testimony, malalaman mo agad kung tugma o hindi. Oo, tama. Pwede na niyang i-dismiss ang kaso outrightly. Yeah, ang As a judge. Ang judge, pwedeng gawin ng judge, kung nagsisinungaling yung witness, pwede siyang ipa-contempt niya yung witness. Then second, the judge can anytime dismiss the case kung tingin niya na sexuela ang hearing. Sexuela, ibig sabihin ng sexuela, drama pala lahat ng mga testimony dito. Yung parang pinagluloko lang tayo nito, sexuela ang tawag doon. Or moro. So, pwede i-dismiss ng judge. Kasi the court should follow the general principle of law. What is the general principle of law? For example, with respect to the accused is presumed innocent until the otherwise is proven. In case of doubt, kung may mga problema sa mga dokumento, paggalingan ng abogado dyan, paggalingan ng magsalita dyan, in case of doubt, ang always tinitingnan ng korte, what is yung tinatawag na presumption of innocence. So, always presume innocent talaga ang akusado unless the otherwise is proven. Kung hindi na proven ang otherwise, yung hindi ba proven yung kanyang guilt, the presumption of innocence will always prevail. Yan. Thank you, Kuya Mark. Dito tayo sa penalty, Kuya Mark. Ano po ang penalty, kaparusahan, kapag ikaw po ay guilty sa falsification of documents? The private individual naman, 6 months to 6 years. Thank you, Kuya Mark. Pero Sasaya kayo ngayon kasi si D daw ang pinili.